Magdidiborsiyo na kami. At ayaw ko nang ituloy ang pagbubuntis. Sister-in-law, aalisin mo ang bata na anak ng kuya ko? Napakalaking bagay nito. Alam ba ito ni kuya? Hindi. At hindi na niya kailangang malaman. Magdadalawang buwan na ito. Hindi biro ang ganitong operasyon. Nag-aaway lang ba kayo ni kuya? Nababaliw ka na ba? Pinag-isipan mo ba itong mabuti? Pinag-isipan ko na ito. Sister-in-law, Dr. Gu. Ngayon, ikaw ang doktor ko. Hindi bilang kapamilya ng asawa ko. Katawan ko ito, at ako ang mananagot dito. kailangang walang laman ang tiyan sa alas 8 ng umaga sa makalawa, dapat ay may kasama ka ring magbabantay. Sige, Shen Wanning, 3 taon ka na sa kuya ko, may nararamdaman siya para sa iyo. 3 taon, 1,075 araw na akong kasal sa pamilya ni Pamilyang Gu. Ang pinakamadalas niyang sabihin sa akin ay, may lakad ako ngayong gabi, hindi ako uuwi. Hindi ko alam kung anong uri ng pagmamahal iyon. Siguro, mas marami pa siyang sinasabi sa mahal niya sa loob ng 1 araw kaysa sa akin. Samahan mo ako sa isang dinner party mamayang gabi, magsuot ka ng formal. Hindi man lang nagtanong kung nasaan ako o kung kumusta ang araw ko. Sige. Ito na ang huling pagkakataon na sasabihan kita ng sige. Gu Jingsing, umuwi ako para magpalit ng damit. Mayroon nang nakahandang itim na formal na gown. Pinili ito ng assistant ni Gu Jingsing. Mas alam pa niya kaysa kay Gu Jingxing kung ano ang sukat ko. Hindi pa masyadong halata ang tiyan ko. Sakto lang ang gown para maitago ito. Pagkalipas ng 2 araw, wala na ang lihim na ito. Ang datos para sa quarterly report, dapat ay maipadala sa email ko bago ang alas 8 ng umaga bukas. Hindi dapat magbago ang limitasyon sa bidding para sa bagong proyekto. Sabihin mo sa kanila, hindi tumatanggap ang Gu Group ng anumang tawad. 40 minuto siyang may kausap sa telepono sa buong biyahe, pero wala man lang kahit isang salita tungkol sa akin. Jingxing, matagal na tayong hindi nagkita. Yan. Kailan ka pa bumalik ng bansa? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sana ay nasundo kita. Noong nakaraang linggo lang ako bumalik. Gusto sana kitang kontakin agad, pero baka makaabala ako sa trabaho mo. Siya na ba si Shen Wanning? Madalas kang mabanggit ni Jingxing. Ganoon ba? Tawagin mo na lang akong yan, hindi na natin kailangang maging masyadong formal. President Gu, talagang nagpakitang gilas si Miss Lin. Pagka-uwi pa lang ng bansa, ang basong ito ay para sa inyong dalawa. Kakarating lang po niya. Hindi pa sanay ang sikmura niya. Ako na ang iinom nito para sa kanya. Dahan-dahan lang sa pag-inom, kumain ka muna ng kahit ano. Naaalala mo pa rin talaga ang panlasa ko. 3 taon na, ngunit hindi man lang niya ako kailanman pinagsilbihan ng pagkain o tinulungang uminom man lang ng kahit isang baso ng alak. Hindi pala sa hindi siya marunong mag-alaga, sadyang ayaw niya lang akong alagaan. Nakita mo ba ang nangyari sa main table kanina? Nakatira lang doon si Shen Wanning, parang lang siyang isang dekorasyong walang silbi. Ang asawa niya, sa harap mismo niya, ay nakikipaglandian sa ibang babae. Wala man lang siyang lakas ng loob na magsalita. Ano naman ang magagawa niya? Isang ordinaryong babae na walang pinag-aralan at walang may pagmamalaking pamilya, nagpakasal lang sa pamilyang Gu dahil sa swerte, dapat ay magpasalamat na lang siya at may pera siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan. Ang posisyon ng asawa sa pamilyang Gu ay mapapalitan din sa lalong madaling panahon. Dahil na rin yan sa sarili niyang kawalan ng kakayahan, sino ba naman siya para asahan ng higit pa? Dapat na itong matapos. Bakit ka umalis ng maaga kagabi? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kung hindi mabuti ang pakiramdam mo, huwag kang uminom ng malamig. Ito na ang pinakamalambing na salitang sinabi niya sa akin sa loob ng 3 taon. Kaso nga lang, dahil ito sa nangyari kagabi, nang sinabihan ka ni Lin Xian na dapat kang maging mabuti kay Wanning, nagpapanggap lang siya. Pero hindi ko na kailangan ang palabas na ito. Ang aga-aga pa. Bakit hindi ka nagpapaka-Mrs. Gu sa bahay niyo at bakit ka napunta rito? Tulungan mo akong gumawa ng divorce agreement. Sa wakas, natauhan ka na rin? Sabi ko na sa'yo, hindi dapat tinatambayan ng impyernong pamilyang Gu na yan. Paano ang hatian ng mga ari-arian? Sinasabi ko sa'yo, ginawang cold violence ni Gu Jingxing noong kasal pa kayo. Dapat lang napagbayarin natin siya ng husto. Ayoko na. Anong sabi mo? Kahit ano pang pagmamayari ni Pamilyang Gu, wala akong kukunin kahit isa. Bahay, kotse, ipon, o stocks. Isusuko ko na ang lahat. Ang gusto ko lang ay ang divorce certificate. Nababaliw ka na ba? 3 taon kang nagsilbing parang alila sa pamilyang yan. Kahit wala kang napala, hindi matatawaran ang paghihirap mo. Bakit mo hahayaang mapunta lang sa kanila ang lahat? Pei Xiaoman. Ang gusto ko ay maging malinis at mabilis ang lahat. Kapag wala akong hininging kahit isang sentimo, wala na siyang dahilan para patagalin pa ang paghihiwalay namin. May nangyari ba? Wala namang nangyari, pagod na lang talaga akong ituloy ito.
Gaano mo na ito katagal pinag-iisipan? 3 taon. 3 taon? Mula pa noong unang araw na ikinasal ka? Akala ko kasi mapapansin niya rin ako. Ngayon, inaamin ko nang hindi na iyon mangyayari. Sige, dahil nakapagdesisyon ka na, tutulungan kitang ayusin ang kasunduan ng napakahigpit. Maaaring hindi mo nakunin ang pera ni Pamilyang Gu, pero ang sarili mong mga gamit, kahit isang sentimo ay hindi dapat mawala. Ang Wen Studio mo, kumuha ng maraming malalaking proyekto kamakailan, maraming pera ang nandoon sa account. Itinuturing itong conjugal property. Nahiwalay ko na ang mga ari-arian ng studio na iyon. Noong itinayo ko ang Wen 3 taon na ang nakakaraan, ang mga shares at pagmamay-ari nito ay inilagay ko na sa ilalim ng Overseas Trust Fund ni Lolo. Hindi iyon mahahanap ni Gu Jingxing at hindi siya makakakuha doon. Iyan ang kaibigan ko. Akala ko kasi nabulag ka na sa pag-ibig nitong 3 taon at naibigay mo na ang lahat ng alas mo. Pakibigay sa akin ang printout ng kasunduan. Lalayas na ako doon ngayong araw. Kapag napirmahan mo na, ako na ang bahala sa lahat. Kailangan mo bang samahan kita sa pag-impake ng mga gamit mo? Wag na, hindi naman marami ang gamit ko. Nandyan ka na pala? Opo, Bihira lang pumunta rito si Yanyan, kaya pinayagan ko siyang maghapunan dito. Sabihan mo si Sister Wang na magluto pa ng 2 ulam at gawin mong hindi masyadong malasa. Shen Wanning, huwag ka nang mag-abala. Kahit ano na lang ang kakainin ko. Huwag na po masyadong mag-alala. Anong klaseng ugali yan? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng nakatatanda sa'yo? Ano bang ginagawa mo? nag-iimpake po ng gamit. Anong iniimpake mo diyan? Saan ka pupunta? Qian Zihua. Balak ko na pong makipagdiborsyo kay Gu Jingxing. Anong sabi mo? Diborsyo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Makikipaghiwalay na po ako kay Gu Jingxing. Handa na po ang mga papeles. Shenwaning 3 taon ka ng kasal sa pamilyang Gu, kumakain sa pamilyang Gu, nakatira sa pamilyang Gu, at ngayon, aalis ka na lang basta? Akala mo ba sa pagpunta mo rito ay bibigyan lang kita ng mga bagong damit? Wala akong kukunin na kahit anong gamit ng pamilyang Gu. Nang wala ang pahintulot ko, huwag mong asahang makakalabas ka ng pintong ito ngayon. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kailangan ko ring umalis kahit ayaw ko? Wanning, ano ito? Miss Lin, ang posisyong ito ay mapupunta na sa iyo. Shenwaning, huminto ka. Kapag naglakas loob kang lumabas sa pintong ito ngayon, huwag mo nang asahang makakabalik ka pa. Hindi na ako babalik. Shen Wanning, nasaan ka? Sa labas. Bumalik ka rito. Gu Jingxing, sinabi ko nang gusto ko nang makipagdiborsyo. Naibigay na ang kasunduan kay Attorney Pei. Pirmahan mo na agad iyan. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Hindi ito dahil sa galit. Malinaw na nakasaad sa kasunduan na isinusuko ko ang lahat ng ari-arian, aalis ako ng walang kahit ano. Kailangan mo na lang pumirma. Hindi ako pipirma. Kung ganoon, idaan na lang natin ito sa legal na proseso. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na ako mismo ang nagbaba ng tawag kay Gu Jingxing. Ang bahay na ito na may 120 metro kwadrado ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Walang kahit sino sa pamilyang Gu ang nakakaalam nito. Ito ang tunay kong tahanan. President Gu, bakit po kayo naparito? Nasaan si Shen Wanning? Nasa loob po si Ate Shen, may inaayos. Maupo ka. Shen Wanning, sumama ka na sa akin pauwi. Wala na akong tahanan. Ikaw si Shen Wanning. Ikaw ang ginang Gu. Hindi na magtatagal. Hindi ko kailangan ng bahay, hindi ko kailangan ng kotse, o sustento, o anumang bahagi ng ari-arian. Kapag pumirma ka, maghihiwalay na ang ating mga landas. Hindi ako pipirma. Bakit? Wala lang. Ang pamilyang Gu ay hindi nakikipagdiborsyo. Ang tatay at nanay mo, hindi ba't nagdiborsyo ang Qian Jihua 20 taon na ang nakakaraan? Shen Wanning, ano ba talagang gusto mong mangyari? Dahil ba ito kay Lin Xian? Masyado mong minaliit ang sarili mo. Hindi ito dahil sa kahit na sino, kundi dahil ang pagsasamang ito ay wala ng saysay. 3 taon na. Pero hindi ka man lang nagsalita sa akin ng ganyan. 3 taon na, pero hindi ka rin naman nakinig sa akin. Hayaan mo muna ang problema sa kontrata. Babalik na ako sa kumpanya para ayusin yan. Pag-usapan na lang natin to sa susunod. Ang mga salitang, sa susunod na lang, ang naging buod ng pagsasama nating ito. Noong kaarawan ko, sa susunod na lang daw. Noong nagkasakit ako, sa susunod na lang daw. Lumipas ang 3 taon, ngunit wala siyang ginawa. Anong reaksyon niya? Hindi ba siya pipirma? Inaasahan ko na yan. Ang taong tulad ni Gu Jingxing, kahit palumang damit yan na hindi na niya isinusuot, ayaw niyang ipatapon sa iba. Kung hindi siya pipirma, aalis na lang tayo, maghiwalay tayo ng 2 taon para makapagsampa ng kaso. O baka naman may ebidensya ka ng pananakit, pangangaliwa, o paglilipat ng mga ari-arian. Hindi niya ako kailanman hinawakan. Anong ibig mong sabihin? Kung ano ang sinabi ko. Walang pananakit, pero wala ring nangyari sa amin. Jingxing,
Babalik na ako sa bansa sa susunod na buwan. Natatandaan mo pa ba ang ipinangako mo sa akin? Oo, Sa 3 taon naming pagsasama, ang bilang kung kailan kami natulog sa iisang kama ay mabibilang lang sa mga daliri. Ang huling beses ay 4 na buwan na ang nakakaraan, at pagkatapos niyon, nakita ko ang sagot niyang oo. Hindi ko alam kung ano ang ipinangako niya sa babae, pero alam ko na ang bigat ng isang salitang iyon ay mas matimbang pa sa lahat ng sinabi niya sa akin. Kung ganoon ay maghiwalay na kayo, mula sa araw na umalis ka, tutulungan kitang itago ang mga ebidensya. Sige, gusto ko lang ng maayos na hiwalayan. Sa lalong madaling panahon. Sige. May isa pa palang bagay. Dito sa studio, may international design bidding sa susunod na linggo. Napakalaki ng proyektong ito. Gusto mo bang ikaw na mismo ang humarap? Huwag na, hayaan mong si Lin Chengfeng ang pumunta. Shen Wanning, hanggang kailan mo pa itatago ito? Ikaw ang founder ng Wen, hawak mo ang isang negosyong nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Bakit mo kailangang magtiis bilang asawa ni Gu? Lalabas din ako sa tamang panahon. Hindi magandang ipakita agad ang lahat ng baraha. 3 taon na ang nakakaraan. Pumasok ako sa pamilyang Gu gamit ang pangalang Shen Wanning. Walang nakakaalam na ang pinakamisteryosong design studio sa lungsod ng Wen na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar ay ako pala ang nasa likod. Wala ring nakakaalam na Jiang ang apelido ng aking ina. Ang Jiang ng Jiangcheng Pharmaceutical. Ate Shen, may isang client na dumating. Gusto raw po kayong makita. Sino? Ang nakasulat sa calling card ay Lin Xian. Papasukin mo siya. Shen Wanning, narinig kong dito ka pala nagtatrabaho. Sadya akong pumunta dito para makita ka. Mukhang maayos naman. Medyo maliit itong opisina mo, pero mukhang komportable. Miss Lin, sabihin mo na ang kailangan mo. Wala naman masyadong importante. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na pinatira na ako ni Jingxing sa villa. Tuwang-tuwa rin si Tia Kian. Sabi niya ay naging masigla na ang bahay. Nag-utos pa nga siya na ipadecorate ulit ang master bedroom. Pinalitan ang lahat ayon sa estilong gusto ko. Kung ganoon, congratulations. Shen Wanning, hindi ka ba nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Kahit paano, ikaw ang asawa ni Jingxing sa pangalan. Sa pangalan lang. Ikaw na rin ang nagsabi. Sa pangalan lang. Shen Wanning, huwag kang magkunwaring disente. Nandito ako para payuhan ka ng mabuti. Ano ang ipapayo mo? Hindi makikipagdiborsyo si Jingxing sa iyo. Pero ang pananatili mo sa pamilyang Gu ay wala ng saysay, ipinapahiya mo lang ang sarili mo. Mabuti pang pag-usapan natin ang mga kondisyon. Magkano ba ang kailangan mo para bitawan mo na siya? Magbigay ka ng presyo. Wang Ling. Ate Shen, Ihatid ang bisita palabas. Shen Wanning, huwag kang masyadong mayabang. Isa lang ang pinagsisisihan ko. Ano? Ang mapabilang sa pamilya ng pamilyang Gu. Ate Shen, kanina, noong umalis si Miss Lin, ang dilim ng mukha niya na parang mananakit. Hayaan mo siya, isara mo ang pinto. Ang kabuuang investment sa Yuecheng Real Estate ay 1 bilyon at 200 milyong dolyar at 80 milyong dolyar ang design fee. At ang pinakamalaking partner ng Yuecheng ay si Gu Group. Kung makukuha ang proyektong ito, ang ugnayan ng Wen at ng pamilya Gu ay mas lalong lalalim. Pero paano kung umurong ako? Hindi pa ito ang tamang panahon para iwan ang mga Gu. Dapat gawin ang bawat hakbang ng maayos, hindi dapat nagmamadali. Shen Wanning, itutuloy mo pa ba ang operasyon sa Makalawa? Kailangan ko lang ng huling kumpirmasyon. Tuloy tayo. Ano ba talaga itong maliit na operasyon na ito? Masyadong misteryoso. Hindi mo pa ako hinahayaang sumama sa loob. Isang maliit na procedure lang ito. Matatapos din agad. Dito ka lang maghintay sa labas. Shen Wanning, hindi ako nakatulog kagabi. Wala kang kinalaman dito. Hindi ko sinabi sa kuya ko, pero sa tingin ko talaga, dapat mo itong pag-isipan ulit. Dahil, Guyan, mabuti kang doktor. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Hindi mo na kailangang mag-alala sa ibang bagay. sumama ka sa loob at magpalit ng damit. Magdadalawang buwan na. Kung itutuloy ko ito, magiging isang ganap na bata ka, pero hindi ako mahal ng tatay mo. Ang lola mo naman ay may tinatawag ng ibang anak. Ang lumaki sa pamilyang walang pagmamahalan, ayaw ko niyon. Shen Wanning, sabi sa akin ng nurse kanina, kailangan mong magpahinga. Kahit 1 buwan man lang ay huwag kang hahawak ng malamig na tubig. Hindi lang simpleng procedure ang ginawa mo. Buntis ka ba? Oo, Nawala ang bata. Anak ba ito ni Gu Jingxing? wala na. Ganyang kalaking bagay pero mag-isa mo lang hinarap. Nababaliw ka na ba? Xiaoman, wag mo nang itanong. Walang hiya talaga ang Gu Jingxing na iyan.
Magpalakas ka muna ng katawan. Ako na ang bahala sa ibang mga bagay sa labas. Sige, Tutulungan kita na patibayin ang mga ebidensya ng paghihiwalay nyo. Dapat nang matapos ang masamang pagsasamang ito sa lalong madaling panahon. Sabi ng doktor na kailangan mong magpahinga. Pero ikaw naman, pagkalabas sa ospital, nagmamadali ka ng lumipat ng bahay. Yung bulok na villa sa pamilyang Gu, ano bang gusto mo roon? Pinag-impake ko na ang lahat ng gamit mo at tinapon na sa labas. mas mabuting maagang lumipat para mas maagang malinis ang lahat. Si Gu Jingxing ito. May 40 mahigit na hindi nasagot na tawag. Bakit siya nagkukunwaring mapagmahal ngayon? Bakit hindi niya ginawa iyan noon? Walang hiya, talagang wala na siyang hiya sa sarili. Ano bang sinabi niya? May mukha pa siyang magpadala ng ganitong mensahe. Tingnan mo ito. Ayokong basahin ng malakas dahil baka madumihan lang ang bibig ko. Bumalik ka rito, Shen Wanning. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Hindi ka pa ba tapos sa pagwawala? Sabi ni Mama kinuha mo raw ang lahat ng gamit. Anong ibig mong sabihin? Pumayag? Saan siya papayag? Papayag ba siyang dalhin ang mapagpanggap na babaeng iyon sa inyong master bedroom? Tatawag na ako ngayon din. Para murahin ang 2 taksil na iyan. Xiaoman, huwag mo nang ituloy. Hahayaan mo na lang ba siyang api-apihin ka? Kakatapos lang ng operasyon mo, di ba? Ang pakikipagtalo sa basura ay nakakadumi lang ng sarili. Pumunta ka sa law firm para sa akin. Ngayon na? Oo, kailangang ayusin ang katibayan ng hiwalayan at patatagin ang kasunduan sa diborsyo. Gusto ko na kapag pumirma na siya, wala na siyang pagkakataon pang magsisi. Sige, pupunta na ako. Sinisisiguro kong wala siyang makukuha kahit 1 sentimo. Gu Jingxing, hindi ka man lang makapaghintay ng 3 araw? Maging masaya ka sana. Pakipirmahan na ang kasunduan sa diborsyo sa lalong madaling panahon. 3 taon na. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Xiaoning. Lolo, magdidiborsyo na po ako. Xiaoning, anong sinasabi mong diborsyo? Ang bastos bang si Pamilyang Gu na iyon ang umaway sa iyo? Lolo, ako po ang may ayaw na sa kanya. Mabuti, mas mabuting maghiwalay na kayo. Ang apo ko na si Jiang Boan, bakit siya magtitiis ng hirap sa pamilya ni Pamilyang Gu? Magpapadala na ako ng sasakyan para sunduin ka. Ang mga shares sa Jiangcheng Pharmaceutical, ililipat ko sa pangalan mo bukas. Gagawin kong imposible ang buhay ni Gu Group sa Jiangcheng. Lolo, huwag na po. Xiaoning, hanggang kailan mo ba ito itatago sa akin? Alam mo bang 10 taon kitang hinanap? Alam ko po, kaya lang ayaw kong sabihin. Eksaktong gaya ka ng nanay mo. Anong plano mong gawin? Aalis ka na lang ng walang kahit ano? Hahayaan mo na lang bang makinabang si Pamilyang Gu? Walang kukunin? Dahil nadidiri ako sa mga gamit ni Pamilyang Gu. Pero ang mga binigay ko sa kanila, babawiin ko iyon ng walang labis at walang kulang. Sige, hindi makikialam si Lolo. Pero sa isang sabi mo lang, ang Jiangcheng Pharmaceutical ay mangangalaga sa iyo at laging nasa likod mo. Salamat po, Lolo. Boss Shen, ang tagapamahala ng Gu Group Land Studio, dalo ka sa susunod na Miyerkules para sa evaluation meeting ng A7 Plot Project. Ang lagda sa email ay mula kay Lin Xian, ang bagong vice-presidente ng Gu Group. Vice-presidente, napakagalante naman ng regalo niya para sa ating pagkikita. Bulag talaga si Gu Jingxing, wala siyang kaalam-alam na ang tinatawag niyang walang kwentang asawa ay ang mismong tagapagtatag ng Wen. Cheng Feng, kunin mo ang mga datos ng pagtutulungan ng Wen at Gu Group sa loob ng huling 3 taon. Masusunod po. Boss, narito na po ang mga datos. Sa loob ng 3 taong ito, ang Gu Group ay lumago mula 5 bilyon hanggang halos 10 bilyong dolyar. 60% ng kanilang mga proyekto ay dahil sa libreng tulong at suporta ng Wen. 3 taon na ang nakalipas, ako mismo ang nagpaangat sa Gu Group. At ngayon ay panahon na para pabagsakin sila. Boss, kapag itinigil natin ang pakikipagtulungan sa kanila, agad na mapuputol ang daloy ng pondo ng Gu Group. Gagawin na ba natin to ngayon? Huwag kang magmadali. Dapat nating ayusin ang lahat ng accounts sa nakalipas na 3 taon, impake, at isave ang lahat ng ebidensya. Sa susunod na Miyerkules ang evaluation meeting at ikaw ang pupunta para sa akin. Sige po, pero boss, nitong mga nakaraang araw, mayroong nag-iimbestiga tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng founder ng Wen. Ang balita ay nanggaling sa panig ni Gu Group. Hayaan mo silang mag-imbestiga. Ako si Shen Wanning at kailanman ay hindi ako natakot na lumantad. Wanning, nitong 3 taon ay parang ibinuhos mo ang iyong buhay para sa Pamilyang Gu. Kung malalaman lang ni Gu Jingxing na ikaw pala ang boss ng Wen, siguradong magsisisi siya ng lubusan. Hindi na niya kailangang malaman. Kailangan niya lang pirmahan ang divorce papers. Pero Wanning, si Gu Group ay sikat na sikat ngayon, at si Lin Xian naman ay nakapwesto na. Kung gagamitin mo lang ang kapangyarihan ng Wen,
Paano kung gumamit sila ng maduming taktika? Bakit hindi mo na lang din gamitin ang koneksyon ng lolo mo? Xiaoman, alam mo ba kung bakit hindi ko ginagamit ang pera ni Pamilya Jiang? Bakit? Dahil gusto kong ipakita kina Gu Jingxing at Lin Xian ng malinaw. Kaya silang pabagsakin ni Shen Wanning at hindi iyon dahil sa swerte. At malalaman din nila sa lalong madaling panahon na ang apelyido ng nanay ko ay Jiang. Ang Jiang mula sa Jiangcheng Pharmaceutical. Wanning, yung proposal review para sa Yuecheng Real Estate tapos lang hulaan mo kung sinong nandoon? Si Lin Xian. Hindi lang siya nandoon. Talagang nag-asta siyang vice-presidente ng Gu Group, direkta siyang nanggulo sa pulong, at iginiit na ang mismong pinuno ng Wen Studio ay kailangang dumalo sa susunod na pagpupulong. Ano ang dahilan niya? Sinasabi niya na may mga bulong-bulungan sa industriya, na kahina-hinala raw ang pagkakakilanlan ng founder ng Wen. Bilang partner ng Gu Group, may karapatan daw silang malaman ang totoo. Malinaw na pinupuwer sa kanyang magpakita. Hayaan mo siyang mamuwersa. Kung gaano kataas ang kaniyang talon, ay ganoon din kasakit ang kaniyang pagbagsak. Pero hawak niya ang mga resources ng Gu Group ngayon. Paano kung may matuklasan talaga siya? Xiaoman, may ipapagawa ako sa iyo. Ano po iyon? Alamin mo kung ano ang mga ginawa ni Lin Xian sa ibang bansa bago siya bumalik dito. Bawat resume, bawat sertipiko, gusto kong makita ang lahat ng pinanggalingan nito. Boss, ang mga record ng Gu Group na pinapahanap nyo ay nandito na lahat po. Sabihin mo na ang conclusion. Sa nakalipas na 3 taon, Gu Group sa lahat ng malalaking proyekto na dumaan, mahigit 60% ng mga disenyo, direkta man o hindi, ay napunta sa ating Wen Studio. Ang kabuuang bayad sa disenyo para sa mga proyektong ito ay umabot na sa halos $200 milyong sa loob ng ulat ng pananalapi ng Gu Group. Ang $200 milyong na ito ay nabura lahat. Lahat sila ay nilagyan ng label na bayad sa pakikipagtulungan sa ikatlong partido. Sa madaling salita, ang lahat sa Gu Group ay mga bulag. Ang alam lang nila ay may isang studio na nagtatrabaho ng maigi para sa kanila. Hindi nila alam na ang boss ng studio na ito ay ang si Mrs. Gu na pinalayas nila. Iniimbestigahan na ba ito ni Lin Xian ngayon? Opo, kung maiimbestigahan ka niya, tiyak na gagawa siya ng malaking issue tungkol dito. Baka baligtarin pa niya ang sitwasyon. At sasabihin ginamit mo ang iyong posisyon para ilipat ang mga ari-arian ng Gu Group. Boss, hindi tayo pwedeng maghintay lang sa wala. Lin Chengfeng, may tatanungin ako sa iyo. Ano po iyon? Kung ang Wen Studio ay agad na ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Gu Group, anong mangyayari sa Gu Group? Hindi sila agad mawawala, pero siguradong pagbabayarin ko sila ng mahal. Ang proyekto ng Yuecheng Real Estate, siguradong mawawala na agad, at ang mga susunod na negosyong pinag-uusapan, kailangan ding mapatigil lahat. Sa tansya ko, volume ng negosyo ng Gu Group ay biglang bababa ng 20 hanggang 30%. Paano naman ang presyo ng stocks? Walang duda na babagsak ito ng 10 hanggang 15%. Huwag muna tayong kumilos. Hintayin ang signal ko. Sige, sa isang salita mo lang, agad kong puputulin ang lahat ng daloy ng kabuhayan nila. 60% ng buhay ng negosyo nila. Gu Jingxing, wala kang kaalam-alam na matagal nang hindi kaya ng Gu Group na wala ako. Dito lang pala sa maliit na lugar na ito, kaya pala hindi ka pinapansin ni Jingxing? Madam Qian, bakit po kayo nandito? Naparito ako para magtanong. Totoo bang makikipagdiborsyo ka na kay Jingxing? Opo, Pinag-isipan mo bang mabuti? pinag-isipan ko na pong mabuti. Shen Wanning, pumayag akong pakasalan ka ni Jingxing noon dahil lang sa respeto ko sa matanda. Ngayong wala na ang matanda, lilinawin ko na ang lahat. $3 milyong dito, kunin mo ang pera at pirmahan ang kasunduan. Pagkatapos ay huwag ka nang magpapakita pa kay pamilyang Gu. $3 milyong? Bakit? Kulang pa ba? Isa ka lang namang walang silbing may bahay, dapat ay makontento ka na sa $3 milyong sa loob ng 3 taon. Madam Qian, malinaw na nakasulat sa divorce papers ko na wala akong kukunin kahit isang kusing mula kay pamilyang Gu. Wala kang kukunin kahit ano? Shen Wanning, may iba ka na bang lalaki sa labas? Dapat po ang anak ninyo ang tinatanong nyo niyan. Anong ibig mong sabihin? Ilang araw nang nakatira si Lin Xian kay pamilyang Gu? 5 araw o 6 na araw na ba? Sino ang nagpatuloy sa kanya doon? Bisita lang siya niyan? Bisitang natutulog sa mismong master bedroom. Bawiin nyo na ang $3 milyong na ito. Sa divorce papers. Kapag pumirma na si Gu Jingxing, wala akong hihilingin kahit na ano. Pero kung hindi siya pipirma, Ano ang gagawin mo? idedemanda ko siya sa korte. At kapag nagtanong na ang media kung bakit ang asawa ni pamilyang Gu ay kailangang maghabla para sa diborsyo, sa tingin nyo ba ay sino ang mas mapapahiya sa atin? Shen Wanning, wag mo akong subukan. Wag mong hintayin na pilitin pa kita. Wanning, nalaman ko na ang background ni Lin Xian. Kailangan mo itong makita. Sa 5 taon niya sa ibang bansa, hindi talaga siya nag-aaral. Binili lang niya ang kaniyang master's degree. Nakakabit lang ang pangalan niya sa isang design company. Designer ang kaniyang titulo. Sa totoo lang ay wala naman siyang kahit anong gawa.
Kung ganoon, paano ang 3 award-winning projects na nasa resume niya? Gawa iyon ng isang team mula sa isang kumpanya sa Tokyo, wala siyang kinalaman doon. Ang pangalawa naman ay mula sa WEN Studio. 2 taon na ang nakalilipas nang magbid sila para sa isang commercial project, inilagay lang niya ang sarili niyang pangalan. At ang pangatlo ang pinakamatindi. Iyan ang mismong design na ikaw ang gumuhit. 3 taon na ang nakalilipas, noong hindi ka pakasal sa pamilya-pamilyang Gu. Habang gumagawa ka ng konsepto, kinopya niya ang iyong gawa. 3 beses kanyang ninakawan. Ginamit niya ang magandang resume na ito, pagbalik ng bansa, at nakuha ang posisyon bilang vice-presidente ng Gu Group. Hindi lang asawa mo ang gustong agawin ng babaeng ito, pati ang talento mo ay gusto niyang nakawin. Waning hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Ang mga orihinal na file, timestamps at records, lahat ay tugma. Itago mo muna ang mga iyan. Kailan mo balak gamitin ang mga ito? Hihintayin ko siyang mismong gumawa ng pagkakamali. Gang, Shenwaning, ito ang Gu Group Administrative Department. Gang, Kian Zihua, imbitado po kayo bukas ng alas 3 ng hapon sa pamilyang Gu na lumang mansyon para sa isang family dinner. Family dinner? Nakalipat na ako ng tirahan. Family dinner? Wala ka nang nakuha sa kanila pagkaalis mo. Ginagawa pa rin ba nila ito? Ang matandang bruha na si Kian Zihua, siguradong may masamang binabalak yon. Gusto niya lang gamitin ang pagiging nakatatanda niya para maliitin ako ulit. Sasama ako sa'yo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang pagiging walang hiya ng mga taga-pamilyang Gu na yan. Wag na. Ako na lang mag-isa ang pupunta. Sigurado ka? Magtutulong-tulong silang lahat doon. Nasa atin ang lahat ng alas. Hindi ako pupunta doon para magpaapi. Pupunta ako para makita kung hanggang saan ang ilalala ng nakakatawa nilang palabas. Nandito na si Beba. Shen, hinihintay na po kayo sa loob. Sige. Nandito ka na pala, maupo ka. Oh, si Waning pala. Balita ko ay makikipagdiborsyo ka kay Jingxing? Ayos naman ang lahat, bakit kailangan pang mag-iskandalo? Opo. Ano bang nangyayari? Sa mag-asawa, hindi naman maiiwasan ang mga tampuhan. Tingnan mo si Jingxing, napakagaling niyang CEO. Maraming babae ang nakapila para lang mapakasalan siya. Huwag mong sayangin ang swerteng mayroon ka na. Tumahimik kayo. Tita, kumain po muna kayo ng dalandan. Huwag na po kayong magalit. Baka masama lang po ang loob ni Waning. Pinapunta kita rito ngayon, hindi para pakinggan ang pag-aaway nyo. Ang gusto ni Jingxing ay huwag kayong maghiwalay, pero ang gusto mo ay makipagdiborsyo. Kung ganoon ay sa harap ng buong pamilya, linawin natin ang lahat ng ito. Shen Waning, 3 taon ka ng kasal sa pamilyang Gu. Kumusta ba ang pagtrato sa'yo ng pamilyang Gu? Ang pagkain, pananamit, at lahat ng gamit mo, hindi ba't lahat iyon ay ang pinakamaganda? Ngayong gumagawa ka ng gulo, ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi mo ba sa kanila ang totoo? Anong sinasabi mo? Dahil gusto mong linawin ang lahat. Sige. Simulan natin sa pagpapatuloy ni Lin Xian sa master bedroom. Diyan tayo magsimulang mag-usap. Waning, nagkakamali ka. Pansamantala lang akong nakikitira rito, sabi ni Jingxing, dahil bakante naman ang master bedroom. At dahil hindi ako makatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw, maganda ang pasok ng liwanag sa kwartong iyon. May mahigit 10 guest rooms ang bahay ko. Hindi lang ang master bedroom ang may magandang liwanag. Shen Waning, talaga bang gusto mong gumawa ng eksena sa araw na ito? Kakabalik lang ni Xian sa bansa, hindi pa maayos ang kanyang katawan? Mahalaga ba kung saang kwarto siya matutulog? Para sa iyo, walang halaga ang lahat. Pero para sa akin, na hanggang ngayon ay hindi pa pumipirma sa kasunduan sa diborsyo, bilang iyong legal na asawa, ito ay matibay na ebidensya ng iyong pagtataksil. Walang galang. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan kay Jingxing? Anong pagtataksilang sinasabi mo? Napakapangit pakinggan. Dahil lumipat ka na ng tirahan, kung sino man ang tumira sa mga kwarto sa pamilyang Gu, wala ka ng karapatang makialam. Tama po kayo. Kaya pumunta ako rito ngayon, hindi para makipag-agawan ng kwarto. Tapos na ang inihanda kong reklamo para sa pagsampa ng kaso. Ang dahilan ng demanda ay ang pagkakasira ng ating relasyon. Kabilang sa mga ebidensya ang record ng ating paghihiwalay, pati na rin ang pagkakaroon ng ibang babae. Miss Lin, ang pangalan mo ay malinaw na lalabas sa hanay ng nasasakdal sa reklamong ito. Nagsisinungaling ka, wala akong ginawa. Jingxing, magpaliwanag ka sa kanya. Shen Waning, subukan mo lang. Kapag naglakas loob kang sirain ang reputasyon ng pamilya-pamilyang Gu, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatagal sa lungsod ng Lancheng. Ayaw mong makuha sa santong dasalan. Iyan ang huli mong sinabi sa akin. Ngayong nandito na ang ganti, kaya mo ba itong harapin? Shen Waning, sa tingin mo ba ay matatakot mo ako sa ganyan? Bakit pag-aari ba ng pamilya mo ang korte? Kung pananakot man ito, bakit hindi mo subukan? Bibigyan ko kayo ng 7 araw para mag-isip. Pagkatapos ng 7 araw, kung sa kasunduan ng diborsyo ay wala pa rin ang iyong pirma, sa umaga ng 8 araw, ay agad kong isusumite ang reklamong ito sa korte. Jingxing, anong gagawin natin? Kapag totoo siyang nagdemanda,
Masisira ng tuluyan ang reputasyon ko at maaapektuhan din ang presyo ng stocks ng kumpanya. Sumusobra na talaga. Jingsheng, tignan mo ang napangasawa mong walang hiya. Totoo ba ang ginagawa niya? Sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil. Sige, magdrama ka lang. Dahil mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. President Fang, binabati ko si Yuecheng Real Estate. Naging matagumpay ang proyektong ito. Talagang kahanga-hanga ang disenyo ng Wen. Kahit ako ay aminadong talo sa galing nito. Masyado mo naman akong pinupuri, President Lin. Ang kakayahan ng Go Group ay kitang-kita naman ng lahat. Pero nang sinuri ko ang plano, pakiramdam ko ay may ilang detalye na mukhang pamilyar sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, President Lin? 3 taon na ang nakakaraan sa Los Angeles. Gumawa ako ng isang konseptong disenyo para sa isang commercial complex na naging kilala rin sa industriya noon. Tignan niyo po, mga linya sa mga pangunahing bahagi na ito, di ba't kaparehong-kapareho ito ng plano ng Wen? Wala kang hiya. Boss, hawak ni Lin Xian ang inyong lumang draft at sinasabi niyang kanya raw ito, ipinapahiwatig niya sa harap ni President Fang na nanggagaya tayo. Ano ang gagawin natin? Harapin mo siya ng maayos. Huwag nang makipagtalo. Huwag nang magpaliwanag. Banggitin mo ang blockchain proof. Hindi ko naman sinasabing nanggagaya ang Wen. Pero sa tingin ko, dapat ay respetuhin ng mundo ng disenyo ang orihinal na gawa. Kung narito lang ang pinuno ng Wen, gusto ko sanang makausap siya ng harapan tungkol sa mga ideya sa disenyo. President Lin, President Lin, anong pag-uusapan natin? Handa ako kahit kailan. Pero dahil sa sobrang pagkakatulad ng mga detalye, bilang isa sa mga nangunguna sa industriya ang Wen, hindi ba dapat silang magbigay ng paliwanag sa publiko? Tama si President Lin, hindi maiiwasang magkaroon ng pagkakahawig ang mga konsepto, ngunit lahat ng gawa ng aming Wen ay may kumpletong copyright registration at mga orihinal na file. May tatak ito. Maaari ninyong suriin kahit kailan nyo gusto. Copyright registration? Sino ang nakakaalam kung kailan nyo lang hinabol ang pagpaparehistro niyan? Bawat likha ng Wen Studio, mula sa draft hanggang sa huling bersyon, ay nakatala lahat sa blockchain, eksakto hanggang sa huling segundo at siguradong hindi na mababago kailanman. Blockchain proof. Napaka-professional. Bihira lang iyan sa ating industriya. President Lin, nagkataon lang. Ang orihinal na datos ng hawak ninyong larawan ay mayroon mismo sa aming sistema. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, ang petsa ng pagkakalikha sa aming sistema ay mas maaga pa ng 3 taon kumpara sa sinasabi mong nagawa sa Los Angeles 3 taon na ang nakakaraan. Miss Shen, ang mungkahi ni Mr. Gu ay magkaroon ng kasunduan ng magkabilang panig, iurong ang demanda, at ibalik ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Handang magbigay ng mga kondisyong ito si Mr. Gu. Una, si Lin Ji at si Miss Yan ay kailangang umalis agad sa pamilyang Gu Villa. Pangalawa, si Mr. Gu sa loob ng 1 buwan ay mag-aayos ng isang bakasyon para sa inyong mag-asawa. Attorney Fang, ang kliyente ko ay hindi tinatanggap ang kasunduan. Buo pa rin ang desisyon niyang makipagdalamhati at makipaghiwalay. Attorney Pei, seryoso si Mr. Gu sa alok niya. Maayos naman ang mga kondisyon. Pag-usapan natin muli. Seryoso? Miss Chen, noong gabing umalis sila sa pamilyang Gu Villa, may ibang tao agad na pumasok sa main bedroom. Ito ang mga record ng labas-pasok mula sa property management. At hindi lang yan. Ito ang mga medical record ni Miss Chen noong panahon na kasal pa sila. Malinaw na nakasulat dito na, Pei Xiaoman, itago mo yan. sa madaling salita, pursigido ang kliyente ko na makipaghiwalay. Inaasahan namin ang inyong formal na sagot sa loob ng 15 araw. Kung hindi, sa korte na tayo magkita. Nababaliw ka na ba? Bakit ayaw mong hayaang ilabas ko ang record sa ospital? Iyon ang pinakamabisang panlaban natin. Hindi iyon panlaban. Ano? Ang batang iyon ay hindi isang panlaban. Pasensya na. Ayos lang. Pei Xiaoman. Gusto ko lang makipaghiwalay ng malinis. Hindi ko gagamitin ang bata para sa kalayaan ko. Hindi gagamit ng sikreto para sa mga kondisyon. Paano kung ayaw niyang pumirma? Ang taong tulad ni Gu Jingxing ay mas nakukuha sa maayos na usapan kaysa sa pilitan. Kung hindi siya pipirma, maghihintay ako. Sabi ng batas, pwedeng mapawalang bisa ang kasal kapag 2 taon nang hiwalay. Kaya kong maghintay. Paano ka naman? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Gutom na ako, ilibre mo naman ako ng noodles. Gang, Shenwaning. Sino po sila? Ako po si Shizo Kai, isang reporter mula sa Urban Design Magazine. Gumagawa po kami ngayon ng isang malalimang ulat tungkol sa Wen Studio. Gusto sana naming ma-interview ang founder ng Wen. Maaari niyo po bang iparating ito sa kanya? Paano mo ako nahanap? May nagbigay sa akin ng impormasyon. Sabi nila, alam mo raw kung sino ang tunay na founder ng Wen Studio? Sinong nagsabi sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin. Pero kung ang founder ng Wen ay papayag na magpa-interview, nakahanda kaming magbayad ng $1 milyong para sa isang exclusive na kolaborasyon. Hindi ko kilala ang founder ng Wen.
Nagkakamali ka ng taong hinahanap. May mga reporter na naghahalukay tungkol sa Wen Studio. Sino kaya ang nagpakalat ng balita? Hulaan mo. Si Lin Xian. Noong nakaraang party, napahiya siya ni Lin Chengfeng gamit ang ebidensya mula sa blockchain. Dahil hindi niya mahanap ang sikreto ng Wen, gumamit siya ng media para panggigipit. Gusto niya akong piliting lumitaw. Anong balak mong gawin? Ang mga reporter na iyan ay parang mga aso. Kapag nakakagat na ay hindi na bumibitaw. Hayaan mo muna siyang magsaya ng ilang araw. Shan Wanning, ano ba talagang hinihintay mo? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Dumating ang pagkakataon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Boss, nakita mo ba ang balita? Nagkakagulo na ang lahat ng design groups. Masyado nang kumakalat ang mga bayarang kritiko. Sinasabi nila na ang Wen ay sanay sa panggagaya at hindi tayo nagpapakita dahil may itinatago tayo. Nakita ko na. Kailangan na ba nating maglabas ng pahayag? Ipakita natin sa kanila ang petsa, kung kailan natin ginawa ang draft. Kapag hindi pa tayo gumanti, matatakot na ang mga kliyente dahil sa mga usap-usapan. Wag na. Pero binabatikos na tayo ng buong internet. Lin Chengfeng, nagtitiwala ka ba sa akin? Opo. Kung ganoon ay maghintay tayo, hayaan muna nating lumipas ang ingay. Jingxing, sa maling balitang isinusulat ng media, hindi kaya madamay ang reputasyon ng Gu Group? Wala naman akong balak na sirain ang Wen ng tuluyan. Gusto ko lang patunayan na ang disenyong iyon ay bago kong gawa. Madami ang Gu Group, wala silang karapatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin mailabas ng Wen ang pagkakakilanlan ng founder nila, halatang may itinatago silang kasalanan. Paano kung mayroon pala silang plano laban sa atin? Ang itinayo mong kumpanya sa ibang bansa, ang Lumina Studio, ay marami nang napanalunang parangal, napatunayan na ang galing at karanasan mo. Jingxing, sa totoo lang ang kumpanyang iyon ay naipasara ko na. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ikaw ang vice-presidente ng Gu Group. Hindi ko hahayaang may sinumang humamak sa iyo. Itutuloy ng Public Relations Department ang ingay na ito, sisiguraduhin ko na, ang Wen sa industriyang ito ay tuluyan ng matatapos. Nahanap ko na. Nandito na lahat ng pinapahanap mo sa akin. Si Lin Xian na nasa ibang bansa, sa kumpanyang sinasabing sikat na design firm, ang Lumina Studio. Totoong nagsara na noong nakaraang taon. Nakiusap ako sa kakilala ko na usisiin ang mga lokal na dokumento ng kumpanya. Tignan mo ang kinatawan nito. Zhao Minghe, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Kilala ba siya sa mundo ng design? Hindi talaga iyan si Zhao Minghui, kundi tauhan ng investment department ng Gu Group sa ibang bansa. Ang kalahati ng kumpanyang ito ay binayaran ng Gu Group, isang peking kumpanya lang na itinayo para sa kanya sa ibang bansa. Walang totoong negosyo, walang totoong kita, umaasa lang sa pondo ng Gu Group para magmukhang totoo, palang makagawa ng peking background bilang isang elite galing sa ibang bansa. Sino ang nag-aproba ng pondo? Hindi mahanap kung sino ang pumirma. Pero, ang Overseas Investment Department ay direktang hawak ng CEO. Gu Jingsing. 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Noong bagong kasal pa lang kayo, itinayo na ang peking kumpanyang ito. Ginamit niya ang pera ng Gu Group para suportahan ang babaeng mahal niya sa ibang bansa. Binigyan siya ng magandang titulo, ihanda ang daan para sa kanya. Pagkatapos ay bonggang ibinalik siya rito, ipinasok sa Gu Group bilang vice-presidente. Kay galing talagang elite. Wanning, okay ka lang ba? Okay lang ako, nakakatawa lang talaga ito. Inakala ni Gu Jingxing na pinoprotektahan niya si Lin Xian, pero hindi niya alam na siya mismo ang nagbigay ng sandata na gagamitin ko laban sa kanya. Gu Jingxing, ang kasinungalingang ginastusan mo, ipapakain ko sa iyo mismo. Boss, tingnan mo ito. Ito ang opisyal na pahayag na kakalabas lang ng Gu Group at nandito rin ang tungkol sa Gu Jingxing, ang interview ng walang hiyang ito. Tungkol sa mga balita kamakailan na may kinalaman sa issue ng design copyright, ay binibigyang halaga ito ng Gu Group. Legal na pinagmulan? Hindi man lang siya nag-imbestiga at ginamit agad ang selyo ng Gu Group para suportahan ang pangongopya ng Lin Xian. May mga balita po na, ang founder ng WEN Studio ay ayaw ipakilala ang kanyang sarili. Sa tingin niyo po ba ay normal ito? Sa mundo ng negosyo, ang bawat isa ay may sariling desisyon, pero katapatan at linis ng hangarin ang basehan ng pagtutulungan. Sa aking palagay, dahil nasa mata na ito ng publiko, dapat ay handa silang masuri ng lahat. Ang pagtatago ay mahirap para hindi pagdudahan ang kanilang tunay na motibo. Boss, ano bang ibig sabihin ng Gu Jingxing na ito? Siya, habang kumikita siya gamit ang ating mga disenyo, ay tinutulungan pa niya ang magnanakaw na iyon. Nahiyain tayo at nagagawa pa niyang ipahiwatig na ikaw ay hindi normal dahil sa pagtatago. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy niya. Paano akong hindi mag-aalala? Ngayon, ang buong internet ay naniniwala na sa kanila, sinasabi nilang tayo ay may itinatago. Kaya hindi tayo makaharap. Nagbayad ng mga tao ang Lin Xian para linisin ang pangalan nila. Pag hindi pa tayo gumanti, isira na ang reputasyon natin. Lin Chengfeng, naalala mo ba? Noong isang linggo sinabi ng client na Yuecheng Real Estate na magsasagawa sila ng isang industry forum. Tandaan mo, ang mangyayari sa katapusan ng buwan, nagpadala pa nga ng imbitasyon ng President Fang, pero dahil hindi ka naman nagpapakita sa publiko, tinanggihan ko na. Ano ang tema ng forum?
orihinal na disenyo at proteksyon ng karapatan sa pagmamay-ari. Perpekto. Hello po, Sino ito? President Fang. Handa na akong magpakita ng personal. Ang boss ng Wen? Sa wakas ay handa ka na ring magpakita. Mabuti naman, walang problema. Ipapaayos ko agad ang daloy ng programa at ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking venue. Sa oras na yon, ang lahat ng media at mga investor sa industriya ay darating. President Fang, mayroon pa akong isang maliit na kahilingan. Sige lang, basta ba darating ka? Kahit anong kondisyon ay papayag ako. Sa listahan ng mga VIP guests ng forum, siguraduhin mong maisasama ang vice-presidente ng GU Group. Walang problema riyan. Ang GU Group ay dati na sa aming listahan ng mga katrabaho. Ako mismo ang magbibigay sa kanya ng pinaka-espesyal na imbitasyon. Magkita tayo sa katapusan ng buwan. Gu Jingsing, hindi ba't gusto mo ng pagsusuri ng publiko? Hindi ba't gusto mo ng katapatan at malinis na hangarin? Kung gayon, hahayaan nating makita ng lahat ang katotohanan. Mukhang mali yata ang pinuntahan nyo, President Gu. Dito ka pa rin pala nakatira. Mas matagal pa kaysa sa iniisip mo. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ng diborsyo. Kung ganoon, bakit? Sinabi na sa akin ni Guyan na nagbuntis ka. 2 buwan nang alisin ang bata. Siya ang gumawa ng operasyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anak ko rin iyon. Oo. At anak ko rin iyon. Ano ang karapatan mong magdesisyon ng mag-isa? Itinuring mo ba akong asawa mo? Gu Jingsing. Noong araw na nalaman kong buntis ako, nasaan ka noong gabing iyon? Nasa handaan ka para sa pagdating ni Lin Xian, at madaling araw na ng 2:00 ka na nakauwi. Noong umaga na pumunta ako sa ospital para magpa-check up, ano ang ginagawa mo? Nasa kumpanya ka, kasama si Lin Xian sa isang one-on-one na pribadong meeting at bawal kayong istorbohin. Hindi ganoon ang nangyari. Noong araw na nagdesisyon ako na mawala na ang batang ito, ano ang sinabi mo? Gu Jingsing, mag-isa akong nagpa-check up, mag-isa kong narinig ang tibok ng puso niya, mag-isa kong pinili na alisin ang bata, mag-isa akong nahiga sa mesa para sa operasyon, mula simula hanggang dulo. Hindi mo sinabi sa akin paano ako makakapunta. Dahil lang hindi ko sinabi sa'yo, hindi ka napupunta. At kung sinabi ko ba sa'yo, darating ka. Sa loob ng 3 taon, ilang beses na kitang kinausap. Pero kailan mo ba ako seryosong pinakinggan? Alam mo bang may sakit ako? Alam mo bang hindi ako makatulog? Araw-araw kitang hinihintay umuwi, hanggang sa makatulog ako sa sofa. Alam mo ba yon? Waning. Ito ang unang beses sa loob ng 3 taon na tinawag mo akong Waning. Dati, tinatawag mo lang akong Shen Waning, formal at may distansya. Ngayong tinawag mo akong Waning, ito ay dahil sa bata, hindi dahil sa akin. Hindi yan totoo. Pinuntahan mo ako ngayon, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa sinabi ni Guyan, kaya pakiramdam mo ay may utang ka. Nakasanayan mo na huwag magkaroon ng utang na loob sa kahit kanino. Umalis ka na po. Hindi ko alam na nagdadrang tao ka. Alam kong hindi mo alam. Anong gusto mo? Ang mga shares sa GU Group o ang villa sa gitna ng lungsod? Sabihin mo lang at ipapaasikaso ko na agad sa abogado bukas? Gu Jingsing, sa tingin mo ba lahat ng pagkukulang sa mundong ito ay kayang bayaran ng pera? Ano bang gusto mong gawin ko? Ang bata. Kahit wala na ang bata, pwede pa tayong magkaroon uli. Bumalik ka lang. Pangako, sasamahan kita araw-araw. Magkaroon uli? Bakit mo naman naisip na gusto ko pang magkaanak sa'yo? Waning. Nandito ka ngayon dahil ba hindi ka kailangan ni Lin Xian sa tabi niya? O dahil nasaktan ang napakataas mong pride, kaya kailangan mong kontrolin ulit ang buhay ko? Hindi totoo yan. Gusto talaga kitang pagbayaran sa lahat. Ang mga pambayad mo, nakakasuka, lumayas ka. Jingsing, tingnan mo. Ang daming media na dumating ngayong araw. Ang tagapagtatag ng Wen Studio, kung talagang maglalakas loob siyang pumunta, paniguradong matatakot siya sa dami ng tao rito, hindi ba? Dahil naglakas loob siyang magsalita, dapat ay handa siyang harapin ang publiko. Sa totoo lang, gusto ni WEN na mag-usap tayo ng personal. Ang talento mo ay kitang-kita ng lahat. Ibibigay sa iyo ng GU Group ang pinakamagandang plataforma. Ang tagapagtatag ng Wen, kahit alam pa niya ang buong disenyo, ang Xian pa rin ang tunay na henyo. Waning, nagkakagulo na sa labas. Nagkukunwaring inosente si Lin Xian sa harap ng media kanina at sinabing inaasahan daw niyang makausap ka ng personal. Ganoon ba? Kung gayon, matutupad na ang gusto niya. Narito na ang lahat ng ebidensya. Sisiguraduhin nating makukuha niya ang nararapat sa kaniya. Xiaoman, maupo ka sa harap. Magsisimula na ang palabas. Maraming salamat sa mga panauhin para sa magandang diskusyon. Susunod ay ang pinakahihintay na bahagi ng forum ngayong araw. Nitong mga nakaraang araw, ang issue tungkol sa pagka-orihinal at karapatang-ari ay nakakuha ng malawakang atensyon sa industriya. Ngayon ay mapalad tayo na maanyayahan ang kabilang panig na nasa gitna ng usaping ito. Jingsing, tila dumating nga ang misteryosong taong ito. Tingnan na lang natin mamaya.
Ating tawagin ang ating misteryosong panauhin ngayong araw, ang tagapagtatag ng Wen Studio para sa kaniyang talumpati. Jingsing, bakit siya? Paano siyang naging founder ng Wen? Sa inyong lahat, ako si Shen Wanning at ako rin ang founder ng Wen Studio. Nandito ako sa inyong harapan ngayon para sa isang mahalagang bagay. Sa kaliwa ay ang design ng Goo Group para sa kanilang sikat na Galaxy series at sa kanan naman ay ang mga itinapong design ng Wen Studio noong nakaraang 6 na buwan. Shen Wanning, nagsisinungaling ka. Peke ang mga ebidensyang iyan. Bakit ka nagmamadali? Ang ebidensya ay inihanda ko ng mabuti. Ito ang blockchain records ng lahat ng design ng Wen Studio. Nakarecord dito ang bawat pagbabago at kitang-kita ang bawat detalye ng oras. Hindi ito maaari. Jingsheng, maniwala ka sa akin, hindi ako nagnakaw ng design. Sinisiraan lang niya ako. Hindi pa ako tapos. May puhunang 10,000 dolyar. Ang legal representative ay walang alam sa design at nagsara pagkatapos ng 2 taon. Ang kumpanyang ito na sinasabing sikat sa ibang bansa, tanging layunin para bigyan ng isang tao ng peking resume sa trabaho. Totoo ang kumpanyang iyon. Totoong nagtrabaho ako doon. 5 taon nang naitatag ang Wen Studio at nakatapos na kami ng 127 proyekto. Ang lahat ng mga orihinal na file, sertipiko ng copyright, ay ngayong araw ganap na nai-upload sa forum ng pampublikong database, kaya kahit sino ay pwedeng mag-check anumang oras. President Gu, ang Wen Studio simula sa susunod na buwan ay ititigil na ang lahat ng pakikipagtulungan sa Gu Group. Wanning, Bahala ka na sa buhay mo. President Gu, hindi na magkanda ugaga ang linya ng Public Relations Department. Kumakalat na sa buong internet ang tungkol sa peking issue ng Miss Lin at ang pagtapos ng kontrata sa Wen Studio. Wala pang 2 oras mula nang magbukas ang merkado ngayong araw. Wagsak na agad ng husto ang halaga ng stocks. anong ginagawa ng Public Relations Department? Ipa-delete ang mga trending posts na iyan. Hindi po madelete. At kanina lang, sa loob ng 2 araw, ang market value ng Goo Group ay nawalan na ng halos 10 bilyong dolyar. Tumatawag po ang ilang board members para humiling na. Humiling ng ano? Humihiling sila na magbigay agad ng paliwanag sa publiko. Kung hindi, magpapatawag sila ng emergency meeting ng mga shareholders para tanggalin kayo sa pwesto bilang CEO. Ihanda ang anunsyo para sa mga tauhan. Ayon sa desisyon ng Board of Directors, tinatanggal na si Lin Xian sa posisyon bilang vice-presidente, epektibo ngayong araw. Opo, gagawin ko na po agad. Shen Wanning, kontento ka na ba? Sinira mo ang buhay ko. Miss Lin, ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong resume at ikaw rin ang naglagay ng pangalan mo sa mga gawang iyan. Ano ang sinira ko sa iyo? Sinadya mo ito. Plano mo na ito simula pa lang. Itinaas mo ako sa posisyon ng vice-presidente para lang pabagsakin ako ng husto ngayong araw. Ang gusto ko lang simula pa noong una ay makipagdiborsyo. Ikaw ang unti-unting lumalapit at humahamon sa akin. Hindi ka hahayaan ni Gu Jingsheng. Tiyak na pagbabayarin ka niya. Naglabas lang ng anunsyo ang Gu Group. Natanggal ka na sa trabaho. Siya ngayon ay ayaw na kahit sulyapan ka man lang. President Gu, nakapirma na si BF. Shen, pinapasabi niya sa inyo tungkol sa gulo sa Gu Group ngayon. Kung ayaw nyo nang madagdagan pa ang balita tungkol sa paghahabol nyo sa inyong dating asawa, mas mabuting pumirma na kayo ngayon. Ayaw na ba niya talaga akong makita? Masyadong busy si Bibi. Shen, wala siyang oras para sa mga taong hindi na importante. Napirmahan na ang kasunduan. Mismong si Gu Jingsheng ang pumirma. Pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau bukas. Sa wakas, tapos na rin. President Gu, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Dahil lang sa isang Lin Xian. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa halaga ng kumpanya? Ngayon, pati ang Wen ay itinigil na ang pakikipagtulungan sa atin. Ginamit mo ang resources ng kumpanya para sa sarili mo. At nagtayo ka pa ng mga peking kumpanya sa ibang bansa. President Gu, ginagamit mo ang pera namin para lang paboran ang iyong kabit. Sinabi ko na, aayusin ko ang bagay na ito. Tinanggal na si Lin Xian sa pwesto at gagawa ako ng paraan para mabawi ang lugi ng kumpanya. Mabawi? Paano mo iyan mababawi? May 3 malalaking proyekto sa susunod na buwan. Litong-lito na ako sa pag-aayos ng mga schedule. Ako mismo ang makikipag-usap kay Lin Chengfeng. President Gu, tungkol sa Board of Directors at sa usapin ng pagpapatuloy ng kontrata sa asosasyon, muli kaming magpapatawag ng pulong para sa posisyon mo bilang CEO. Miss Lin, pasensya na, pero hindi ka namin maaaring tanggapin. Bakit po? Nakita niyo naman po ang kakayahan ko sa pagdisenyo, ito lang ay dahil nagkaroon lang po ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa dati kong kumpanya. Miss Lin, harapin mo ang katotohanan. Ang pangalan mo ay nasa blacklist na ng ating industriya, kaya wala nang matinong kumpanya ang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Makaalis ka na. Nagsisimula ng magkaroon ng kampihan sa loob ng Gu Group. May ilang matatandang shareholder ang sobrang hindi masaya kay Gu Jingsheng. Wala na akong pakialam diyan. Pero may isang bagay na may kinalaman sa iyo. Gusto ng Gu Group na mag-renew ng kontrata sa Wen.
Sabihin mo sa kanila na maghanap ng iba. Si Jingxing mismo ang tumawag kay Lin Chengfeng, tinanggihan ito ni Lin Chengfeng base sa utos mo. Pero sabi ni Gu Jingxing, hinihiling niya sa boss natin na bigyan siya ng pagkakataong makapag-usap ng personal. Hindi kami makikipagkita. Nga pala, si Lin Xian ay nag-apply sa 4 na kumpanya ngayong araw. Lahat siya ay tinanggihan. Direktang sinabi sa kanya ng HR ng huling kumpanya na nasa blacklist na siya ng buong industriya. Nararapat lang iyan sa kanya. President Gu, anong sabi ni Lin Chengfeng? Pumayag ba ang boss nilang makipagkita? At ano pa? Kakalabas lang ng opisyal na pahayag ng Wen. Formal nilang inanunsyo ang pagtapos sa lahat ng pakikipagtulungan sa Gu Group. Wala na. Tapos na ang lahat. Tuluyan nang naging magulo doon sa Gu Group. Balita ko ay may ilang malalaking shareholder na biglang sumugod sa opisina ni Gu Jingxing. Nagwala sila at gustong magpatawag ng biglaang pulong para pilitin siyang bumaba sa pwesto. Inaasahan ko na yan. Nang wala ang suporta ng Wen, wala nang alas ang Gu Group. Bakit ka hinahanap ni Gu yan? Para magmakaawa? Hello? Shen Wanning ako to? Bakit? Gusto sana kitang makita. May gusto sana akong sabihin sa'yo ng personal. Tungkol saan? Hindi ito kayang sabihin sa telepono. Kung pwede ka, ngayong alas 7 ng gabi, doon sa dati nating pinupuntahang Japanese restaurant. Sige. Shen Wanning. Maupo ka. Anong kailangan mo sa akin? Si Lin Xian pumunta sa ospital namin noong nakaraang linggo para magpa-check up at nagdadalang tao siya. Kung bibilangin ang panahon, iyon ang oras na hindi pa ako umaalis sa pamilyang Gu. Hindi ako sigurado. Sa departamento namin ng OBGYN, ginawa ang lab result at hindi ko sinasadyang makita iyon. Pero kakaiba ang kinikilos ni Kuya. Anong klaseng kilos? Sinabi ni Lin Xian ang tungkol dito kay Mama. At tuwang-tuwa si Mama. Nag-aayos na siya para sa kasal. Pero si Kuya, wala siyang sinasabi. Binura pa nga niya ang lahat ng paraan para makontak si Lin Xian. Guyan, sinasabi mo ba ang lahat ng ito sa akin? Dahil may gusto kang gawin ko? Wala akong gustong gawin mo. Naisip ko lang na noong kailangan mong alisin ang bata noon, mag-isa mong hinarap ang lahat. Hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Kuya ang sarili niya. Hindi na siya kumakain at nawalan siya ng halos 20 libra. Parang Guyan, bibigay na ang katawan niya. Ang kuya mo ay kuya mo, at ako ay ako. Matagal na kaming hiwalay. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Pero alam niya, talagang nagkamali siya. Kung talagang nagsisisi siya, dapat lang niyang pagbayaran iyon, at hindi ko na kailangang maawa sa kanya. Pasensya na, Shen Wanning. Hindi ko na dapat kayo inabala. Ayos lang, magkaibigan pa rin tayo. Pero tungkol sa mga nangyayari kay Gu Jingxing, wag mo na uli itong babanggitin sa akin. Pumayat ng 20 kilo si Gu Jingxing, kaya ano ngayon? Noong nakahiga ako sa operating table, nasaan siya? Noong mag-isa kong dala ang mga maleta ko palabas ng pintong iyon, nasaan siya? Wala siya, kailanman ay wala siya. Ngayong nagsisisi na siya, at nasasaktan na siya, problema na niya iyon, wala na akong pakialam doon. Wanning, tingnan mo ang mga datos na ito. Mula nang makuha natin ang Annual Design Award, at nakuha ang Yuancheng Real Estate pati ang proyekto ng Jiangcheng Pharmaceutical, sino pa ba sa industriya ang hindi nakakakilala sa Wen? Tama ka, si boss ngayon ay araw-araw na nakakatanggap ng napakaraming alok para sa pagtutulungan. Ang halaga ng kumpanya natin ay tiyak na higit pa sa 200 milyong dolyar. Ang 200 milyong dolyar ay numero lang sa papel ngayon. Ang layunin natin ay hindi tumigil dito. Anong plano mong gawin? Maghahanap tayo ng pondo. Maghahanap ng pondo? Pero boss, sa galing ng Lolo Jiang, hindi na natin kailangan ng pondo mula sa labas. Ang Wen ay sarili kong gawa, hindi ito karugtong lang ng pamilya Jiang. Gagamit ako ng pondo mula sa merkado para patunayan ang tunay na halaga ng Wen. Naintindihan ko. Gusto mong tanggalin ang lahat ng bansag sa iyo at maging si Shen Wanning lang. Tama. Zeyuan Capital. Isa sa 3 pinakamalaking venture capital sa bansa. Ganoon ba sila kabilis kumilos? Bukas ng hapon, ihanda ang mga dokumento para sa Serye A. Pupuntahan ko siya bukas. BB, Shen, ikinagagalak kitang makilala po. President Shen. Tungkol sa mga dokumento ng Wen Studio, matagal ko na po itong pinag-aaralan. Ang kumpanya nyo ngayon ay may halagang 200 milyong dolyar. Pero base sa bilis ng inyong paglago sa mga nakahandang proyekto, tingin ko ay aabot iyan ng 1 bilyong dolyar sa loob ng 3 taon. Magkano ang gusto mong invest? 50 milyong dolyar para sa A-round, para sa 10% ng share. Masyadong mataas. Anong mataas po? Ang 10%.
Masyadong mataas iyon. 5% lang ang kaya kong ibigay. BBE, Shen, ikaw na ang pinakadirektang negosyante na nakilala ko. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa sa negosyo. Sige, magiging tapat na rin ako. Gusto kong mag-invest sa WEN, hindi lang dahil sa inyong mga record, kundi dahil na rin sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Na malagi ka sa tabi ni Gu Group sa loob ng 3 taon at nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay, nagawa mong palaguin ang kumpanya mo hanggang sa maging pinakasikat sa industriya. Walang kaalam-alam ang mga tao sa Gu Group, ikaw pala ang boss ng pinakamalaki nilang partner. Pasensya at tapang na iyon, loob ng 10 taon ko sa investment circle ay wala pa akong nakitang katulad. Inimbestigahan mo ba ako? Ang isang investor na hindi nag-iimbestiga ay parang nagsusugal lang. Ano pa ang inimbestigahan mo? Ang background ng pamilya mo, apo ka ni Jiangcheng Pharmaceutical Jiang Boan. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito ipagsasabi sa iba, pero gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Dahil sa mga resources ni Jiang Boan, hindi mo na kailangan ng kahit anong investment mula sa labas. Bakit mo pa ako gustong makita? Dahil ang WEN ay sarili kong kumpanya. Ayaw kong umasa sa pera ng pamilya ko. Gusto kong gamitin ang sarili kong kakayahan para makuha ang tiwala ng merkado dahil iba iyon kaysa sa pagkuha lang ng pera sa bahay. Iyan ang dahilan kung bakit gusto kitang suportahan. 5%? 7%. 5% lang, kung hindi ay wag na lang. Teka lang. Ang Zeyuan Capital ay handang magbigay sa iyo ng bagong halaga. Ang 50 milyong dolyar na A-round financing ng Zeyuan Capital ay pumasok na lahat sa account kalahating oras na ang nakakalipas. Boss, hindi ba dapat nating ilibre ang buong kumpanya ng isang malaking handaan? Sige, ikaw na ang pumili ng lugar. I-charge mo na lang sa account ng kumpanya. May isa pa palang bagay. May ipinapasabing muli ang panig ni Gu Group. Magsalita ka. Ang bagong proyekto nila ay sunod-sunod na tinanggihan ng 3 kumpanya. Ngayon ay wala na silang mapupuntahan. Nagpasabi ang Gu Jingxing na handa silang magdagdag ng 50% para pakiusapan si Wen na muling tanggapin ang Gu Group. 6 na buwan na ang nakalilipas. Hindi niya man lang sinubukang tingnan ang disenyo ko. At ngayon ay magdadagdag siya ng 50%? Alam kong tatanggihan mo ito, pero kailangan ko lang makasiguro na hindi na ba talaga natin sila tatanggapin kailanman. Pagdating sa kaso ng Gu Group, hindi hahawakan ni Wen kahit isang salita man lang. Naintindihan ko po, sasabihan ko na sila. Inaasahan ko na yan. Gu Jingxing, dahil sa pagtatakip mo sa isang manloloko, 1 linggo nang bumabagsak ang presyo ng stock ng Gu Group. Ngayon, maging si Wen ay tuluyan na ring pinutol ang pakikipagtulungan sa atin. Napagkasunduan ng buong board na dapat ka nang bumaba sa iyong pwesto. Wala na ang lahat. Shen Waning, napakalupit mo. Jingxing, hindi ka pwedeng umalis. Isama mo naman ako, please. Umalis ka rito. Tama na. Hindi ko dapat pineke ang mga dokumento. Hindi kita dapat niloko, pero dinadala ko ang anak mo. Hindi mo kami pwedeng iwan. Anak, sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa kahit isang salitang lalabas sa bibig mo? Totoo na ito ngayon. Jingxing, ikaw na lang ang mayroon ako. Na-blacklist na ako sa buong industriya rito, hindi ko na kaya pang mabuhay. Anong pakialam ko kung hindi mo na kaya? Ikaw mismo ang sumira sa Gu Group, sinira mo ang lahat sa akin. Jingxing, nagmamakaawa ako sa iyo. Sa lahat ng pasaherong papuntang Los Angeles, malapit na pong matapos ang boarding para sa inyong flight. Papasukin niyo ako. Jingxing, hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Ma'am, pakipakita po ang inyong boarding pass. Ako ang vice-presidente ng Gu Group. Ako ang mapapangasawa ni Gu Jingxing. May gana kayong harangin ako. Nasa balita na po kanina pa, tinanggal na sa pwesto si Gu Jingxing at tungkol naman sa'yo. Ikaw si Lin Xiyan, di ba? Ang manlolokong nagpeke ng diploma at naban sa internet dahil sa panggagaya. Hindi totoo yan. May pagkakataon pa ako. Basta mapatawad ako ni Jingxing. Wala na sa akin ang lahat. Wala na akong natitira. Shen Waning, ang lupit mo talaga. Akala ko kontrolado ko na ang lahat. Pero sa huli, ako pa pala ang tangang pinagmukhang uto-uto. Mr. Gu, ang champagne niyo po. Ilayo mo yan. Ang anak ko, ang Gu Group ko, lahat na wala na. Ate Waning, may magandang balita ako. Magsalita ka. Kakatanggap ko lang ng balita na si Gu Jingxing ay formal nang tinanggal bilang CEO ng Board of Directors ng Gu Group. Sa flight siya ngayong umaga at papunta na siyang Los Angeles. Naintindihan ko. At si Lin Xian naman, sinubukan niyang harangin si Gu Jingxing sa airport
pero itinulak siya sa harap ng maraming tao. Ngayon ay blacklisted na siya sa buong mundo ng teknolohiya, pati ang degree niya sa ibang bansa ay binawi na rin. Iyan ang nararapat sa kanya. Talagang nakakatuwa ang nangyari. Bagsak na ang presyo ng stocks ng Gu Group. Dati pa nilang gustong itaas ang presyo para mamuhunan sa Wen. Nangarap lang sila ng gising. Kung mabubuhay man o mawawala ang Gu Group, wala na tayong pakialam doon dahil ang layunin natin ay mas malawak pa. Tama, Ate Waning. Ang legal team ng Zeyuan Capital ay narito na, handa na sila para sa huling kumpirmasyon ng kontrata. Halika na, salubungin natin ang bago nating panahon. President Shen, masayang pakikipagtulungan sa iyo ang 50 milyong dolyar na A-round investment ng Zeyuan Capital sa loob ng araw na ito ay buong ililipat sa corporate account ng Wen. Masayang pakikipagtulungan. Hindi bibiguin ng Wen ang Zeyuan. Ate Waning, pumasok na ang pera, eksaktong 50 milyong dolyar, walang kulang. Gaya ng inaasahan. Sabihan ng admin, ililibre ko ang buong kumpanya sa hapunan mamaya. Ikaw na ang pumili ng lugar. Sige po, aasikasuhin ko na agad. Waning, ang anak natin. Bakit ayaw mo man lang makipag-usap sa akin? Boss, cheers para sa bagong panahon ng Wen. Cheers para sa hinaharap. Siya nga pala, may isa pa? May nag-utos uli mula sa panig ni Gu Group para makipag-ugnayan. Magtuloy ka. Tungkol sa bago nilang proyekto sa real estate, hindi sila makahanap ng angkop na designer. Sunod-sunod silang tinanggihan ng 3 studio. Nag-iwan ng mensahe si Gu Jingxing. Bago umalis, nakikiusap kay Gu Yuan na muling tanggapin ang kanilang proyekto. Hindi natin tatanggapin. Alam ko namang yan ang sasabihin mo, pero kailangan ko lang makasiguro, pansamantala lang ba ito o habang buhay na? Habang buhay. Madumi ang pera ni Gu Group para sa akin. Naintindihan ko. Tatanggihan ko na sila ngayon din para mawalan na sila ng pag-asa. Sa inyong lahat, dahil sa dagdag na puhunan ng Z-Resource Capital ngayong araw na 80 milyong dolyar, ang halaga ng Wen ay formal nang lumampas sa 1 bilyong dolyar. BB Shen, sa lahat ng sinalihan ko, ikaw ang may pinakamataas na kita. Para sa iyo, masyado niyo po akong pinupuri, President Shen. Simula pa lang ito ng Wen. Boss, dahan-dahan lang po sa pag-inom. May panayam pa po kayo sa isang financial media mamaya. Ipakancel mo iyon. Tungkol lang sa negosyo ang pag-uusapan ngayong gabi, hindi ang mga walang kwentang bagay. Shen Waning, ang pagiging negosyante mo ngayon ay mas lalong nagiging bagay sa iyo. Kumpara noong asawa ka pa ni Gu, ay 10,000 beses itong mas maganda. Noong asawa pa ako ni Gu, hindi iyon matatawag na buhay, kundi pagtitiis lang. Boss, meron na kayong matagumpay na karera. Sa tingin ko po, isang bagay na lang ang kulang sa inyo. Ano iyon? Isang lalaking nararapat para sa inyo. Aray, President Pei, ano bang ginagawa mo? Manahimik ka. Kaya niyang mag-isa. Nayanigin ang buong mundo ng negosyo sa Jiangcheng, ano pa ang gagawin niya sa isang lalaki? Wala akong kulang at wala rin akong kailangan. Maayos ang buhay ko kahit mag-isa lang ako. Iyan si Elder Jiang ng Lancheng Pharmaceutical, ang Jiang Boan, na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Bakit siya pupunta sa isang handaan ng maliit na design studio? Elder Jiang, bakit po kayo mismo ang naparito? Hindi man lang po kayo nagpasabi ng maaga para sana ay nasundo ko kayo. Waning, 10 taon kong hinintay ang araw na ito. Elder Jiang, maaari po bang malaman kung ano ang relasyon nyo sa tagapagtatag ng Wen na si Bepias Shen? Ano po ang ugnayan nyo? Bakit po kayo naririto? Ngayong araw, mayroon akong gustong i-anunsyo sa lahat. Siya ang aking apong babae. Sa madaling salita, siya ang nag-iisang anak ng pumanaw kong anak na babae. Siya ang 10 taon ko nang hinahanap bilang si Jiang Boan at ang nag-iisang tagapagmana ng Lancheng Pharmaceutical. Ang apo ni Elder Jiang. Hindi nyo na po kailangang isapubliko ito sa ngayon. Naabot mo ang halagang 1 bilyong dolyar sa sarili mong pagsisikap. Ngayong handa ka na, panahon na, para tumayo sa tabi mo ang iyong lolo. Hayaan nyo akong magpakilalang muli. Ako ang tagapagtatag ng Wen na si Shen Waning. At ako rin ang Shen Waning ng Lancheng Pharmaceutical at Pamilya Jiang. Sa nakalipas na 10 taon, araw-araw kong iniisip na kapag nahanap na kita, bibilhan kita ng pinakamalaking bahay, bibigyan kita ng pinakamaraming shares, kahit man lang pumasok ka
Sa pamilya Jiang, Hindi ko kailangan ng mga iyon. itinatag mo ang Wen, pero hindi mo man lang binabanggit ang pamilya Jiang. Masyadong katulad ka ng iyong ina. Gusto ko lang patunayan na hindi ako kailangang umasa sa kahit kanino para mabawi ang dangal na para sa akin. Nagawa mo yun. Waning, ipinagmamalaki ka ng iyong lolo, pero ang mga pag-aari ng pamilya Jiang ay mananatiling sa'yo. Hihintayin ko ang pagbabalik mo anumang oras. Ang Wen ang alas ko at itutuloy ko pa rin ito. Pagdating naman sa Lancheng Pharmaceutical, kukunin ko ito sa sarili kong paraan. President Shen ay hindi, Elder Jiang, pasensya na at hindi ko po kayo nakilala agad. Isang malaking karangalan para sa Z1 Capital ang mamuhunan sa Wen, tunay na napakalaking swerte nito para sa amin. Ang puhunan ay nakabase sa kikitain nito. Tama po kayo, President Shen, sa kahit anong desisyon ng Wen sa hinaharap, ang Z1 ay buong pusong susuporta. President Shen, maayos na po ang schedule para sa interview sa media at tungkol naman sa Board of Directors ng Lancheng Pharmaceutical, may ilang matatandang shareholder na tumawag, gusto nilang malaman ang balita. Sabihin mo sa kanila, bukas ng alas 10 ng umaga, ako mismo ang pupunta sa headquarters ng Jiangcheng Pharmaceutical. Ang mga bagay na para sa akin ay babawiin ko ng walang kulang. Sa inyong lahat, hindi ako nandito para pag-usapan ng negosyo, kundi para magpakilala ng isang tao. Ito ang aking apo, si Shen Waning. Simula sa araw na ito, siya ay formal nang papasok sa Board of Directors ng Jiangcheng Pharmaceutical. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Shen Waning. Inaasahan ko po ang inyong gabay sa mga darating na araw. Sa lahat, makalipas ang 10 minuto, magkakaroon tayo ng pansamantalang board meeting sa top floor conference room. Boss Elder Jiang, dahil nahanap niyo na ang inyong apo, kaming mga luma na rito ay taos-pusong natutuwa para sa inyo. Pero ang ipasok agad siya sa board pagbalik niya, hindi ba't masyado itong madali? Old Zhao, ang kakayahan ni Waning ay napatunayan na ng kanyang mga resulta sa Wen. Ang Wen ay sa pagdidisenyo at ang Lancheng Pharmaceutical naman ay sa pagsasaliksik ng gamot. Magkaiba ang ating mga larangan. Alam ba niya kung ano ang klinikal na eksperimento? Alam ba niya kung ano ang mga target na gamot? Director Zhao, sinasabi niyo pong wala akong alam sa medisina. Bakit? May alam ka ba? Maaring hindi ko alam ang mga teknikal na detalye ng pagsasaliksik, pero alam ko kung paano bumasa ng mga ulat sa pananalapi. Ito ang nakalipas na 3 taon ng Lancheng Pharmaceutical pagdating sa mga benta sa rehiyon ng Silangang Tsina. Director Zhao, sa linyang pinamamahalaan nyo, patuloy na bumabagsak ang kikitain taon-taon, habang ang gastos sa marketing ay tumaas ng 3 beses. Dito, 2 transaksyong nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar dumaan sa mga peking kumpanya sa ibang bansa. Iniisip nyo bang wala akong alam sa medisina? O iniisip nyong hindi ko kayang suriin ang inyong mga record? Ikaw, gawa-gawa lang ang mga paratang mo. Normal na gastos lang yan para sa promosyon sa merkado. Kung normal man ang mga gastusing iyan, papasok na ang audit team bukas na bukas din. Director Zhao, mas mabuting ihanda nyo na ang inyong paliwanag. Mukhang wala nang tutol sa pagpasok ni Waning sa Board of Directors. Elder Jiang, talagang buo na ba ang loob nyo na ipaubaya ang kumpanya sa isang tagalabas? Ang apelido niya ay Shen, pero nananalaytay sa kanya ang dugo ng mga pamilya Jiang. Kahit pa siya ang inyong sariling apo, ang Lancheng Pharmaceutical ay aming pinaghirapan kasama nyo noong itinatayo pa lang natin ang kumpanya. Isang batang walang karanasan, bakit siya ang dapat magmana?